Sa gitna ng isang malakas na snowstorm sa Highway 70, nakatayo ang isang babae na si Ana sa loob ng kanyang diner. Tahimik na binibilang ang natitirang 47 dolyar na mayroon siya. Sa loob lamang ng isang linggo, mawawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Habang patuloy ang unos at unti-unting nawawala ang pag-asa, dumating ang isang grupo ng 15 pagod at magaspang na bikers na naghahanap ng masisilungan. Walang pag-aatubili, pinapasok niya ang mga ito at ibinahagi ang huli at natitirang pagkain na mayroon siya. Kinabukasan, umalingaw-ngaw ang tunog ng daan-daang makina ng motorsiklo sa labas ng maliit na gusali. Pero bago tayo makarating sa sandaling iyon, sabihin mo muna, anong oras na riyan sa inyo at saan ka nanonood? Mag-iwan ng komento sa ibaba at simulan na natin. Si Ana Mendoza ay nakatayo sa likod ng counter ng Midnight Haven Diner. Hawak ang gusot na bungkos ng mga dolyar sa kanyang pagod at kupas na mga kamay. 47 dolyar, iyon na lang ang natitira. 47 dolyar na naghihiwalay sa kanya mula sa pinal na abiso ng foreclosure na nakasiksik sa ilalim ng cash drawer. Eksaktong 7 araw mula ngayon, kukunin na ng bangko ang lahat. Sa labas, humuhuni ang hangin laban sa mga dingding ng diner, yumanig ang mga bintana na para bang gustong pumasok. Ang niebe ay bumabagsak sa makakapal at mararahas na alon. Tinatakpan ang buong paligid ng puting kumot. 50 taong gulang na si Ana, sanay na sa mga bagyo sa kabundukan, pero may kakaiba sa bagyong ito. Hindi ito parang karaniwang unos, parang katapusan na. Dahan-dahan siyang naglakad sa bakanting espasyo, ang tunog ng kanyang sapatos sa luma at basag-basag na sahig ang tanging ingay. Ang mga pulang booth, kupas at may bitak sa tagal ng paggamit ay walang tao. Ang coffee machine ay umuugong pa, kalahating puno ng mapait na kape na naiwan pa mula tanghali. Ngayon ay halos 8:00 na ng gabi at wala ni isang customer na dumating. Huminto si Ana sa booth number 4. Paborito yun nun ni Roberto. Bagaman 2 taon na mula ng kitilin ng kanser ang kanyang buhay, naalala pa rin niya itong nakaupo roon. Nakangiting banayad, isang presensya na mas nakapagpainit kaysa alinmang heater. 15 taon na ang nakalipas ng bilhin nilang mag-asawa ang diner, gamit lang ang maliit na pamana mula sa lola ni Ana at isang pangarap na pinagsaluhan. Lagi siyang sinasabihan ni Roberto, "Kakayanin natin, baby, ang lugar na ito'y magiging kanlungan ng mga manlalakbay. Isang lugar na parang tahanan." Ngayon, pati ang mga ilaw ay kumukurap, tila susuko na rin. Ang heater ay umuungol, hirap makipaglaban sa malamig na hangin na pumapasok mula sa labas. Mahigpit na niyakap ni Ana ang kanyang cardigan at bumalik sa counter, kung saan nakatingin sa kanya ang malamig na liham mula sa bangko. Sa sulok, mahina ang pag-ugong ng lumang CB radio. Ang baluktot nitong antena ay alaala ng mas magagandang panahon noong konektado pa sila sa mga tracker na dumaraan, nagbabahagi ng balita, babala sa kalsada at mga corny na biro. Ngayon, halos wala na itong silbi. Muli niyang binuksan ang register at muling binilang ang pera, umaasang nagbago ang bilang. Pero hindi. Ang 47 dolyar ay hindi man lang sapat pambayad ng kuryente, lalo na 3 buwan na siyang hindi nakakahulog sa mortgage. Naibenta na niya ang kanyang singsing pangkasal, ang mga gamit ni Roberto at halos lahat ng may halaga. Ang dinner na lang ang natitira. Sa labas, lalo pang lumalakas ang hangin, yumanig ang dingding, at nagbuzz ang neon sign na tila nagrereklamo. Ang niebe ay nag-ipon sa paligid ng gasolinahan, animoy mga lapida. Tuluyan nang natabunan ng bagyo ang Highway 70. Tumingin si Ana sa lumang orasan sa ibabaw ng coffee machine, 8:15. Panahon na upang sumuko, patayin ang ilaw, isara ang pinto at tanggapin ang pagkatalo. Bukas, tatawag siya sa abogado at magtatanong
Kung maaari pang gumawa ng payment plan pero alam niya sa puso niyang walang saysay. Sobra na ang pasensya ng bangko. Inabot niya ang switch ng ilaw, ngunit isang kakaibang tunog ang nagpahinto sa kanya. Nagsimula itong parang mahina, umaalingaw-ngaw sa gitna ng humahaginit na hangin na parang kulog mula sa malayo. Unay inisip niyang snowplow yon, pero mas mabigat, mas malalim, mas pantay. Parang tibok ng isang higanting metalikong puso, lumapit siya sa bintana at idinikit ang mukha sa salamin, pilit sumisilip sa makapal na niebe. Una, puro puti lang ang nakita niya, pero maya-maya may mga ilaw na dahan-dahang lumitaw. Mga headlight, marami. At sa ilalim ng mga ilaw na iyon, lumitaw ang malalaking anino ng mga motorsiklo, mukhang mga Harley Davidson. Lalo pang lumakas ang ugong habang lumalapit ang grupo, tinatanggihan ng unos. Binilang ni Ana, 15 motorsiklo, sabay-sabay, dikit-dikit kahit madulas ang kalsada. Pagdating nila sa parking lot, umikot ang mga ilaw sa bintana ng diner na parabang mga spotlight, nagbuhos ng matatalim na anino sa loob ng silid. Napaatras si Ana, kumakabog ang dibdib. Narinig na niya ang tungkol sa mga biker gang na panood sa pelikula. Pero ngayon, tunay na nasa harapan niya. Ang mga lalaki, lahat sila'y lalaki, halata kahit naka-jacket at helmet, ay mukhang galing sa bangungot. Naka-leather jacket, mabibigat ang bota at nakatago ang mga mukha sa helmet. Ang bawat kilos nila ay nagsasabing hindi sila tumatanggap ng utos kaninuman. Ang nanguna ay bumaba mula sa kanyang motorsiklo. Matangkad, malapad ang balikat at hindi na kailangan magsalita para ipakitang siya ang pinuno. Tumingin siya sa diner. Kahit sa kabila ng salamin, dama ni Ana ang bigat ng kanyang titig. Nag-alinlangan siya. Nakasabit ang kamay niya sa switch. Maaari niyang patayin ang ilaw, i-lock ang pinto at magpanggap na sarado na ang lugar. Malamang lilisan din sila at hahanap ng ibang masisilungan. Hindi na niya magiging problema. Ngunit habang papalapit ang matangkad na lalaki sa pinto, may bagay na nakatawag ng pansin ni Ana at nagpahinto sa kanya. Papangyapak ang lalaking nangunguna. May pagkapilay siya, hindi matindi pero halatang halata. Sa likuran niya, isa-isa ring bumababa ang ibang bikers sa kanilang mga motorsiklo at ilan sa kanila ay hirap ding kumilos. Malinaw na matagal na silang nagmamaneho sa gitna ng blizzard. Marahil ilang oras na, baka higit pa. Pagod, nagyeyelo at desperado, natagpuan na rin nila ang tanging masisilungan. Lumapit ang lalaki sa pintuan ng diner, pansamantalang huminto at itinapat ang nakagloves na kamay sa door handle. Sa kabila ng salamin, mas nakita na ngayon ni Ana ang kanyang mga katangian. Mas matanda siya kaysa sa inaasahan, siguro nasa kalagitnaan ng 40 na may mga hiblang puti sa maitim niyang balbas. Ang kanyang mga mata ay pagod, hinubog ng mahabang biyahe at magagaspang na kalsada. Mga matang nakakita ng sakit at marunong ding makakita nito sa iba. 3 beses siyang kumatok marahan, hindi malakas pero may dalang pangangailangan at paggalang. Napatitig si Ana sa 47 dolyar sa ibabaw ng counter, saka sa foreclosure notice sa ilalim ng cash drawer. At muling tumingin sa lalaking nakatayo sa gitna ng niebe. Muli niyang narinig ang tinig ni Roberto sa kanyang isip. Isang ilaw para sa mga manlalakbay, baby. Isang tahanan malayo sa tahanan. Walang pag-aalinlangan, lumapit si Ana at binuksan ang pinto. Sa mismong sandaling iyon, sumargo ang bagyo papasok. Isang malakas na bugso ng hangin at niebe ang pumasok sa diner. Agad na bumaba ang temperatura. Ang lalaking nakatayo sa pintuan ay nabalutan ng yelo at niebe. Nanigas ang kanyang leather jacket at puno ng yelo ang kanyang balbas. Ngunit hindi siya nag-iisa. Napasinghap si Ana nang silipin ang nasa likod niya. Mas marami pang riders ang bumababa at hindi basta grupo lang ng mga biker ang mga ito. Ang kanilang mga jacket ay may mga patch na nakita na niya sa balita. Walang pag-aalinlangan sa mga simbolo.
Ang bungong may pakpak, ang death's head at ang malalaking letrang nagsasabing Worth Bikers. Nakabalandra sa kanilang likod at balikat, 15 silang lahat at bawat isa'y mukhang karapat-dapat sa isang dokumentaryo tungkol sa mga outlaw motorcycle club. Malalapad ang braso na parang pinutol mula sa troso at ang mga mukha'y nagdadala ng bigat ng may hirap na buhay. Sa unang tingin pa lang, ramdam ni Ana ang halo ng takot at paghanga. Agad na namukod-tangi ang kanilang leader. Malamang higit 6 na talampakan ng tangkad na may buhok na may guhit na puti, nakatali sa ponytail. Ang balbas niya ay hanggang dibdib at puno ng komplikado. Maiitim na tattoo ang kanyang mga braso, mga kwento na hindi na nais isipin ni Ana. Isang peklat ang humahati mula sentido hanggang panga sa kaliwang bahagi ng mukha niya at ang malamig na bughaw na mga matay puno ng bigat. Mga matang nakakita ng sobra at marahil nakagawa pa ng higit. Ang iba pang kasamahan ay hindi rin nagpapahuli. Isa'y ahit ang ulo at punong-puno ng tattoo kasama ang isang sapot ng gagamba sa leeg. Ang isa nasa 50 anyos, nakamohok at sobrang laki ng muscle na halos pumutok ang jacket. Ang pinakabatay mukhang wala pang 25, ngunit ang tindig niya ay parang may gustong patunayan. Nagsalita ang matangkad na lalaki, ang boses niya ay magaspang, tila graba na hinalo sa malamig na hangin at taon ng paninigarilyo. "Ma'am," panimula niya, "alam kong malaki ang hinihingi ko. Pero 12 oras na kaming tuloy-tuloy na nagmamaneho. 10 milya ang layo, isinara ang highway. Kung hindi kami makahanap ng masisilungan, baka hindi na kami makaligtas." Malakas ang tibok ng puso ni Ana parang tambol. Lahat ng instinct niya ay nagsasabing isara ang pinto, ilock ito at tumawag ng tulong. Mukha silang mga taong kayang gibain ang diner gamit lang ang kanilang mga kamay. At ang mga patch sa kanilang jacket ay hindi palamuti. Mga babala ang mga iyon, pero napansin niya ang kakaiba. Hindi sila sumusugod o nangingialam. Nakatayo silang tahimik sa gitna ng unos, naghihintay. Walang kumakapit sa pinto, walang lumalampas sa linya. Nanatiling nakikita ang mga kamay ng leader, ang dambuhalang katawan niya'y nakakagulat na payapa at magalang. At sa kanyang mga mata, lampas sa pagod. May nakita siyang kakaiba, isang munting alab ng pag-asa. Isang pag-asang ipinanganak sa desperasyon. "Ilan kayo?" tanong ni Ana, kahit alam na ang sagot pero gustong makumpirma. 15, tugon niya. "Carlos Santos ang pangalan ko. Galing kami sa Thunder Ridge Chapter. Kagagaling lang mula sa isang memorial sa Denver. May dala kaming pera para sa pagkain at kape. Hindi kami manggugulo. Gusto lang naming magpainit at hintayin matapos ito." Muli siyang tumingin sa grupo. Ang mga lalaki nakakatakot sa unang tingin, puno ng peklat, tinta at tibay. Ang kanilang mga kamay ay halatang sanay sa suntukan at ang mga mukha'y nagkukwento ng laban, paglabag at matinding pamumuhay. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya ang iba pa, pagod na pagod hanggang kaluluwa. Hindi lang sila giniginaw, ubos na ubos sila nilabanan ang bagyo ng napakatagal. "Pumasok kayo," sabi ni Ana, sabay tabing sa gilid. "Kayong lahat." Agad na nagbago ang mukha ni Carlos, dumaluyong ang pasasalamat. "Salamat," wika niya, ngayon ay mas banayad ang tinig. "Hindi mo alam kung gaano ito kahalaga." Isa-isa, pumasok ang Worth Bikers sa dinner, inaalog ang niebe mula sa kanilang bota, tinatanggal ang yelo mula sa jacket, lahat sila'y malalaki, pinupuno ang maliit na espasyo ng kanilang presensya. Mga taong sanay, nakatakutan, igalang o pareho, kumaskas ang kanilang mga leather jacket habang gumagalaw. Ang mga patch at pin ay kumikislap sa kumukurap na ilaw ng diner, mga simbolo ng ranggo, katapatan at pagkakakilanlan mula sa mundong hindi kilala ni Ana. Ngunit ikinagulat niya ang isang bagay. Sa kabila ng kanilang nakakatakot na anyo, kumilos silang may pag-iingat. Walang nagtaboy ng upuan o bumangga sa mesa.
Maingat sila sa masikip na lugar, iniiwasang makasira ng anuman. Kumilos sila ng may tahimik na paggalang para sa kanya, sa kanyang diner at sa init na ipinagkaloob sa kanila. Nagulat si Ana sa lalaking may mohawk. Siya pa ang nagbukas ng pinto para makapasok ang pinakabatang rider. Napansin pa niya ang ilan na maingat na nagpunas ng bota sa doormat, iniingatang huwag maikalat ang niebe sa sahig. Habang pumapasok ang lahat, tahimik siyang nagbilang, 15, gaya ng sinabi ni Carlos. Isa sa kanila'y mukhang nasa 60 na, ang buhok nitong kulay abo ay nagbibigay ng dignidad. Kahit pa ang likod ng kanyang jacket ay may nakaburda pa rin ng kilalang death's head patch. Ang pinakabata, ang napansin na rin niya kanina, nanginginig ang mga kamay at kinakabahan ang mga mata habang inaalis ang guwantes. Para siyang estudyanteng nahulog sa maling barkada kaysa matatag na miyembro ng isa sa pinaka-notorious na motorcycle gang sa Amerika. Umupo kayo kung saan may bakante, marahang sabi ni Ana habang bumalik siya sa likod ng counter. Magpapakulo ako ng kape. Umupo ang mga bikers sa mga booth at sa counter, halatang nakahinga ng maluwag. Umuugong ang mga nanigas nilang jacket habang kumikilos at inaayos ang sarili. Ngayon, mas malinaw na sa malapitan ang mga detalyeng tinakpan ng bagyo. Ang kanilang mga tattoo'y napakadetalyado. Ang mga jacket maingat na inalagaan at ang mga patch ay tinahi ng eksakto. Napansin niyang kusa nilang inayos ang kanilang pwesto kahit walang sinasabi. Ang matatanda ang naupo sa mas magagandang lugar habang ang mga bata'y tumabi ng may paggalang. Ang binatilyo, tinawag siyang Ronald ng isa, umupo sa tabi ng bintana, nanginginig pa rin kahit may init na sa loob. Isang nakatatandang lalaki, puno ng tattoo at may patch na nagsasabing Sergeant at Arms, ang naupo sa counter. Tumango siya kay Ana nang magtagpo ang kanilang paningin. Isang tahimik na paggalang. Matagal na mula nang huling makakita ako ng bagyong ganito, ani Carlos habang umuupo sa isang stool malapit sa rehistro. Nakabukas na ngayon ang jacket niya, nagpapakita ng mas marami pang patch. Isa roon ang nagsasabing President sa malalaking titik. Nakapila rin ang ilang service ribbons na nagmumungkahi ng background sa militar at nakasabit ang maliit na American flag pin. Isang bagay na di inaasahan kayong nakikita ng mundo bilang isang outlaw. Nagsimulang magbuhos si Ana ng mainit na kape sa mabibigat na ceramic mugs. Bawat pagkilos ay nagbibigay sa kanya ng kaunting kapanatagan. May asukal at gatas sa counter, sabi niya, ngayoy mas matatag ang tinig. Hinawakan ng mga lalaki ang maiinit na mug, sinisipsip ang init na dulot nito. Habang nililinga ang paligid, hinarap ni Ana ang realidad. Mayroon siyang 15 gutom na bikers sa kanyang bubungan. Halos ubos na ang mga pagkaing na itatabi at 47 dolyar na lang ang natitira sa kanya. Hindi ito ang mga bisitang maaari mong palayasin ng walang pakain o pagpapainit. Ngunit habang sinusuri niya ang kanilang mga mukha, kulubot, pagod, ngunit lumalambot sa sandali. Hindi niya nakita ang mga kriminal. Nakita niya ang mga tao ring naipit sa bagyo gaya niya. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, mas lumala pa ang unos. Ang hangin sa labas ay humihiyaw na parang hayop at ang niyeba'y bumagsak ng sobrang kapal na tuluyan ng natakpan ang mga bintana. Ang hinala ni Carlos kanina tungkol sa highway ay mas mabigat pa pala sa katotohanan. Ayon sa umuugong na radyo, isinara ang Interstate 70 sa parehong direksyon. Walang katiyakan kung kailan ito mabubuksan muli. Baka bukas pa, sabi ni Carlos habang binubuhusan siya ni Ana ng 3 tasa ng kape. O baka 2 araw pa. Sabi ng State Patrol, hindi sila magsisimulang maglinis ng kalsada hanggat hindi humuhupa ang hangin. Tahimik na tumango si Ana, mabilis na nagkuwenta sa isip, ngunit wala talagang sapat. 15 tao, 2 araw, at pagkain na hindi sapat para sa isang gabi.
Naubos na ang bacon at itlog. Ang hash browns ay alaala na lamang. May nahugot siyang ilang lata ng sopas mula sa imbakan, pero hindi iyon kakasya. Kahit bukas ang mga daan na hindi naman 47 dolyar ay hindi kakayanin. At malamang sarado rin ang lahat ng tindahan sa bayan. Unti-unting nakasanayan ng mga bikers ang lugar. Ang ilan ay nakapikit sa booth, sinusubukang makapagpahinga. Ang iba na may naglalaro ng baraha gamit ang lumang deck na inilabas ng isa, si Pete, sa palagay niya mula sa kanyang coat. Nag-alok silang magbayad ngunit umiwas si Ana. Paano niya sisingilin para sa mga tira-tira lang na naihanda niya? Si Ronald ay nakatulog na, nakasubsob ang ulo sa mesa, hinabol na ng pagod. Sa tulog, mas lalo siyang mukhang bata, marahil 22 o 23. Mas bagay siya sa isang silid-aralan kaysa nagmamaneho sa gitna ng snowstorm sa likod ng isang Harley. Tahimik na tinakpan ni Mark, isang nakatatandang biker, ng kanyang leather jacket, si Ronald. Ang kilos na iyon ay napakalambing kaya't natigilan si Ana. Naalala ko ang anak ko, bulong ni Mark, napansin ang kanyang tingin. Magkasing edad sila, parehong matigas ang ulo, lagit-laging nagpapatapang. Nasaan ang anak mo ngayon? Tanong ni Ana. Sa Afghanistan, sagot niya, 3 deployment. Dapat uuwi na siya sa susunod na buwan. Kung loloobin ng Diyos, makapal ang bigat sa kanyang tinig, ang uri ng pag-aalalang hindi nawawala kahit gaano pa katanda ang anak mo. Nagbuhos si Ana ng sarili niyang tasa at sumandal sa counter, pinagmasdan ang grupo. Sa ilaw ng diner na malamlam, hindi na sila kasing nakakatakot kumpara kanina. Nakasabit na ang kanilang mga jacket sa mga upuan, lumilitaw ang mga flannel shirt, kupas na maong at mga sapatos na halatang ginamit sa trabaho. Mas kahawig sila ng mga construction worker o long-haul truckers kaysa mga kontrabida sa pelikula. Sa totoo lang, pinaalala nila kay Roberto, ang kanyang asawa at sa mga kaibigan nito, mga lalaking kumakayod gamit ang kamay at binibitbit ang bigat ng buhay. Muling lumapit si Carlos sa counter, seryoso ang mukha. Ana, aniya, kailangan nating pag-usapan ng bayad. Sobra-sobra na ang nagawa mo para sa amin, pero hindi pwedeng. Huwag mo nang alalahanin, mabilis niyang putol. Pagkain lang naman ito. Umiling si Carlos. Hindi, higit pa ito. Ito'y kabutihan at may kapalit ito, isang bagay na malamang hindi mo kayang ibigay. Uminit ang pisngi ni Ana. Ganun ba kahalata? Alam na ba niya kung gaano kasama ang sitwasyon? Kaya ko naman, sagot niya, pilit pinapantay ang tinig. Napatingin si Carlos sa foreclosure notice na nakasilip mula sa ilalim ng rehistro. Nabigo si Ana sa pagtatangkang itago ito. Gaano pa katagal? Marahang tanong niya. Napatingin si Ana sa sahig. 7 araw, mahina niyang sambit. Pero pasanin ko ito. Hindi iyo. Hindi totoo yan. Mariin ang boses ni Carlos, puno ng paniniwala. Binuksan mo ang pinto mo kahit hindi mo kailangan. Pinakain mo kami kahit wala ka na halos maibigay. Ibig sabihin, ang problema mo ay problema na rin namin. Dahan-dahang umiling si Ana, hindi malaman kung paano sasagutin. Pinahahalagahan ko ang ginagawa mo, mahinahong sabi ni Ana, pero wala na talagang magagawa kahit sino sa puntong ito. 3 buwan na akong hindi nakakahulog sa mortgage at ang bangko, alam mo na, wala silang pakialam sa malulungkot na kwento. Nanahimik si Carlos ng ilang segundo, parehong kamay nakabalot sa mug na parang sinisipsip ang init. Pagkaraan, tumingin siya pataas, matatag ang mga mata, matalim, na para bang nakikita ang likod ng tapang na pilit niyang ipinapakita. Ikwento mo sa akin ang tungkol sa lugar na ito, tanong niya. Gaano nakatagal sa'yo? 15 taon, sagot ni Ana ng marahan. Binili namin ito ni Roberto, ang asawa ko, gamit ang mana mula sa aking lola. Sandali siyang natigil bago nagpatuloy, puno ng tahimik na pagmamalaki at lungkot ang tinig. Pangarap talaga niya ito.
Isang lugar kung saan maaaring pumasok ang kahit sino, makakain ng mainit na pagkain at mararamdaman ang pagtanggap. Kahit anong oras, kahit sino pa sila. Dahan-dahang tumango si Carlos, mukhang mabuting tao siya. Pinakamabuti, sagot ni Ana, halos nabibiyak ang boses. Nauna na siya 2 taon na ang nakalipas. Cancer, simula noon, sinusubukan kong itaguyod ang diner mag-isa. Tumingin siya sa paligid, sa bakanting mga booth, sa kumukurap na ilaw at sa katahimikan ng espasyo. Pero ang magagandang alaala at mabubuting hangarin ay hindi nakakapagbayad ng bills. Pagtatapos niya, may kasamang pag-angat ng balikat. Parang naunawaan yon ni Carlos na nahimik siyang muli, waring nag-iisip, tinitimbang ang isang di nakikitang timbangan. Paglaon, tumingin siya muli at nagsabi ng di inaasahan, "Paano kung sabihin kong mas marami kang natulungan kaysa iniisip mo? Na itong maliit na lugar, ang kabaitan mo ay maaaring nakaligtas ng mga buhay sa paglipas ng mga taon?" Kumunot ang noo ni Ana, naguguluhan. "Hindi ko alam ang ibig mong sabihin. 15 taon ay mahabang panahon," patuloy ni Carlos. "Maraming dumadaan sa bahaging ito ng highway. Ang ilan, manlalakbay lang. Ang iba, tumatakbo mula sa kung saan o naghahanap ng isang bagay." "Naalala mo silang lahat?" tanong niya. Umiling si Ana. "Libu-libong mukha, sobra para maalala. Pero tinulungan mo sila," sabi ni Carlos. "Walang pakialam kung sino sila. Binigyan mo sila ng kape, ng mainit na pagkain, marahil isang mabuting salita sa oras na pinakanailangan nila." "Sinubukan ko," ani Ana. Lagi niyang sinasabi ni Roberto na dapat kaming maging ilaw para sa mga tao. Isang parola, ang uri na laging may bukas na ilaw sa beranda para sa mga nawawala. Bahagyang ngumiti si Carlos. "Isang parola," ulit niya. "Oo, iyan mismo ang lugar na ito, mga anino at bangungot." Bago pa man makapagtanong si Ana kung ano ang ibig niyang sabihin, may nangyari sa may bintana. Banayad na ginising ni Pete si Ronald, nagsasalita sa malamig ngunit nagmamadaling tinig. "Hoy bata, gumising ka, may bangungot ka." Biglang nagmulat si Ronald, malaki ang mga mata at parang wala sa sarili. Dahan-dahan, inikot niya ang paningin at nakilala ang diner. Bumalik ang kanyang paghinga. "Pasensya," bulong niya, "masasamang panaginip." "Gusto mo bang pag-usapan?" tanong ni Pete, muling umupo sa tapat niya. Nag-atubili si Ronald bago marahang tumango. "Palagi pareho, para akong naipit sa isang madilim na kalsada. Patay ang bike ko, walang tao sa paligid, walang ilaw, walang tulong. Puro dilim magpakailanman." Tumingin siya sa paligid, sa mainit na diner, sa mga mukha ng kanyang mga kapatid, kay Ana sa likod ng counter. "Pero pagising ko, nandito ako, at ayos lang." May kumislot sa dibdib ni Ana, isang malalim na damdamin na hindi niya maipangalan. Ilang tao na kaya ang umupo sa parehong booth, nanginginig, takot, nawawala sa maraming paraan, at nakatagpo ng kapayapaan dito, nakatagpo ng liwanag? Lumingon siya kay Carlos na muling nakatingin sa kanya, may parehong palihim ng ngiti. "Ano ang hindi mo sinasabi?" tanong niya, kalahating mausisa, kalahating nagdududa. "Wala namang hindi mo malalaman din," tugon ni Carlos. "Pero sa ngayon, kailangan muna nating harapin ang totoong problema. Sabi mo, 3 buwan kang hindi nakabayad?" Dahan-dahang tumango si Ana, ayaw man bigkasin ang numero, pero ginawa rin. 12,000, sabi niya, "baka umabot ng 15 kasama ang late fees at legal na bagay." Mababa ang sipol ni Carlos. "Hindi biro yan." "Alam ko," sagot ni Ana, may pilit ng ngiti. "Mas malaki pa kaysa kahit kailan kong hawak ng sabay. Hindi ka basta makakatisod ng 15,000 dolyar. Pinahahalagahan ko ang damdamin mo," dagdag niya. "Pero ang lugar na ito, tapos na. At baka tama lang yon. Baka panahon na." Kumislap ang mga mata ni Carlos, puno ng tindi. "Hindi," matatag niyang sabi. "Hindi pa panahon. Hindi para sa lugar na ito. Hindi para sa iyo." Bigla siyang tumayo, kinuha ang telepono mula sa kanyang jacket. "May mga tawag akong kailangang gawin," aniya. "At Ana,
Napatigil si Ana, nagulat sa kanyang tono. Wag na wag kang susuko, hindi pa tapos ang kwento. Pagkasabi noon, naglakad siya patungo sa pintuan marahil para makahanap ng signal. Nasilayan ni Ana ang kanyang pag-alis sa gitna ng bagyo, hawak ang telepono sa tainga, naglalakad pabalik-balik habang hinahampas ng hangin at niyebe. Wala siyang ideya kung sino ang tinatawagan niya o ano ang gusto niyang mangyari. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, may nagliyab sa loob ni Ana. Isang munting alab na matagal nang nawala. Pag-asa. Pagbalik ni Carlos, may bahid ng niyebe sa kanyang buhok at hindi mabasa ang kanyang mukha. Halos isang oras siyang nasa labas, kausap sa telepono, paminsan-minsan sumisigaw para mapakinggan sa hangin. Ang ibang bikers ay nakatingin sa kanya mula sa bintana, nagpapalitan ng tingin na para bang alam nila ang hindi alam ni Ana. "Kamusta?" tanong ni Pete nang makapasok si Carlos, pinapagpag ang niebe mula sa kanyang bota. "Bukas ng umaga," sagot ni Carlos, payak, "o mas maaga kung malinis na ang daan." "Anong mangyayari bukas ng umaga?" tanong ni Ana, ngunit hindi diretsong sumagot si Carlos. Ngumiti lang siya at kinuha ang isa pang tasa ng kape. Si Mark ang unang bumasag ng katahimikan. Tahimik lang siya buong gabi, umiinom at naglalaro ng baraha, kontento sa likod. Pero ngayon, nakatitig siya kay Ana na may kakaibang tingin. "Alam mo, anyan ang dahan-dahan, parang pamilyar ka." Tumaas ang kilay ni Ana. "Malabo," sagot niya. "Matagal na akong hindi lumalabas dito." "Hindi," sagot ni Mark, kumurap, "seryoso ako." Ibinalibag ni Mark ang kanyang mga baraha at tumitig kay Ana. Nakatagilid ang ulo na para bang sinusubukang buuin ang isang alaala mula sa nakaraan. "Gaano nakatagal mong pag-aari ang lugar na ito?" tanong niya. 15 taon, sagot ni Ana. "At bago iyon, nakatira kami ni Roberto sa Denver. Nagdadrive siya ng truck, mga long haul karamihan sa kanlurang mga estado. Ako naman nagtatrabaho sa dispatch ng parehong kumpanya." Biglang pinalo ni Mark ang kanyang mga daliri, matinis at malakas, dahilan para mapatingin ang ilan sa mga bikers mula sa kanilang usapan. "Iyon na," sabi niya, nanlalaki ang mga mata sa pagkakilala. "Si Mariano Garcia, ikaw ang nagligtas ng buhay niya." Napakurap si Ana. "Pasensya na pero hindi ko yata." Malaking tao, pula ang balbas, driver sa Western Mountain Transport. Nagbago ang ekspresyon ni Ana habang unti-unting bumalik ang alaala. Mas lalo nang naging masigla si Mark, tumataas ang tinig. "Mga 13 taon na ang nakalipas." At biglang sumabog sa kanyang isipan ang alaala na matagal nang nakabaon. Isang truck driver, nag-iisa, takot, ang huminto sa parking lot ng hating gabi, hawak ang kanyang dibdib sa sakit. Nasa labas si Ana noon, nagtatapon ng basura. Nang makita niya itong nakasandal sa gilid ng rig, hirap huminga. Naantala ang ambulansya dahil sa landslide sa kalsada, kaya't isinakay ni Ana ang lalaki sa kanyang kotse at siya na mismo ang nagdala sa ospital. "Si Mariano," mahina niyang sabi. "Naalala ko na, nanatili ako sa ospital kasama niya. Tinawagan ko ang asawa niya. Hindi niya mahanap ang wallet niya, kaya ako na rin ang nagbayad ng parking." Kumikinang ang mukha ni Mark. "Oo, siya nga. Bayaw ko na siya ngayon. Pinakasalan niya ang kapatid ko 5 taon na ang nakalipas." Yumuko siya, malapad ang ngiti. Ikinukwento niya yan sa bawat family barbecue. Kung paano siya iniligtas ng isang angel in the mountains. Kung paano hindi mo siya iniwan at inayos ang lahat na para bang walang anuman iyon. Uminit ang mukha ni Ana. "Hindi iyon kabayanihan," mahina niyang tugon. "Kahit sino gagawin yon." "Hindi," sagot ni Mark, mariin ang boses. "Hindi gagawin ng karamihan. Madalas matataranta sila o tatalikod. Pero ikaw, hindi." Pagkatapos, nilingon niya ang iba pang lalaki na nakaupo sa paligid ng diner. "Mga tol," sabi niya, puno ng paniniwala, "nasa presensya tayo ng isang alamat." Ang salitang iyon, alamat, ay tila nagsindi ng apoy sa loob ng silid. Biglang napuno ng ingay ang paligid.
Nagsimulang magsalita ang mga lalaki, sabay-sabay, mga alaala na umuusbong na parang matagal nang nakalimutang kanta. Mga kwento ng kabutihan, yumuko si Carlos, puno ng emosyon ng tinig. 5 taon na ang nakakalipas, dumaan ako rito papuntang Denver, na aksidente ang anak kong babae. Halos hindi na ako makaisip. Sandali siyang tumigil, saka tumingin kay Ana. Pinagamit mo ang telepono mo para makatawag ako sa ospital. Binigyan mo pa ako ng direksyon sa pinakamabilis na ruta at pinabaunan ng sandwich kahit sinabi kong hindi ako gutom, pero hindi pa pala ako kumakain buong araw. Sumabat si Pete. Naalala ko ang isang gabing katulad nito. Malakas ang snow, malupit ang hangin, nasira ang bike ko sa labas ng bayan. Tinulak ko iyon sa gitna ng bagyo, halos mawalan na ng lakas. At nandoon ang diner na ito, nakabukas pa ang ilaw. Ngumiti siya kay Ana. Binigyan mo ako ng sopas, pinatulog sa booth hanggang umaga. Tinawagan mo pa ang pinakamalapit na garahe para sa tow. Isa-isa lumitaw ang mas marami pang kwento. Tahimik na mga sandali, nakalimutang kabutihan. Isang tasa ng kape para sa na-stranded na manlalakbay. Isang ngiti para sa lalaking nasa bingit ng pagbagsak. Isang tawag, isang mapa, isang pagkain. Wala ni isa ang mukhang ingranding kabayanihan noon, pero para sa mga natulungan niya, iyon ang lahat. Nakinig si Ana, halos hindi makapaniwala. Hindi niya binibilang ang kanyang mga nagawa. Ginawa lang niya, dahil iyon ang dahilan ng diner. Iyon ang dahilan kung bakit sila, siya at si Roberto, ay nagtayo nito. Isang liwanag sa dilim, isang ligtas na lugar sa pinakamalungkot na highway. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na nagbuhos ng libu-libong tasa ng kape, nagpunas ng walang katapusang counter at tahimik na humawak sa mga tao sa kanilang pinakamahihirap na oras. Itinaas ni Mark ang kanyang mug patungo sa kanya para sa Midnight Haven. Aniya, sumabay ang iba. Para sa babaeng hindi kailanman tumanggi sa sinuman, dagdag ni Carlos. Para sa parola, sabi ni Pete, kahit sa gitna ng pinakamalupit na unos. Nakatayo si Ana sa likod ng counter, gulat at walang masabi. Sa loob ng maraming taon, pakiramdam niya'y invisible siya. Pinapanood ang mundo niyang gumuho, iniisip na walang nakapansin sa kanyang pakikibaka. Pero mali siya, napansin nila, naramdaman nila, at ngayon narito sila hindi lang dahil sa snowstorm, kundi dahil sa isang paraan, sa isang lugar. Ang maliit na diner at ang kanyang tahimik na kabutihan ay naging bahagi na ng kanilang mga buhay. Hindi lang pagkain at init ang inialok ni Ana at Roberto noong gabing iyon. Inayos pa ni Roberto ang motorsiklo ng lalaki at tumanggi siyang tumanggap ng kahit 1 sentimo para sa piyesa o paggawa. Nananatili sa alaala ng rider ang sandaling iyon. Ngunit biglang sa katahimikan, nagsalita si Ronald, ang pinakatahimik sa lahat. May pag-aalangan ang kanyang boses nang sabihin niya, baka hindi mo ako naaalala. Tumahimik ang buong dinner. Lahat ay napatingin sa kanya habang nagpatuloy siya, halos pabulong. Dumaan ako rito 3 taon na ang nakalipas. Sobrang sama ng sitwasyon noon. Pinalayas ako ng mga magulang ko. Tumigil ako sa kolehiyo, nawalan ng trabaho. Wala na akong kahit ano. Walang plano. Walang pag-asa. Papunta ako sa kanluran, basta nagmamaneho, hindi ko alam kung bakit. Hindi ko na rin alam kung gusto ko pang magpatuloy. Huminto siya at napalunok. Napatigil din ang paghinga ni Ana. Halos maubos na ang gas ng bike ko at wala na rin akong ibang mayroon. Siguro $5 lang nasa bulsa ko. Pero pinakain mo pa rin ako. Isang buong pagkain, kape, pie. Nang sinubukan kong magbayad, ngumiti ka at sinabi mong mukha akong may mabigat na araw at libre na iyon. Kumikinang ang mga mata ni Ronald. Tinanong mo pa ako kung saan ako pupunta at nang sabihin kong hindi ko alam, sinabi mong ayos lang iyon, na minsan ang hindi pag-alam ang unang hakbang para matuklasan kung saan ka talaga nababagay. Tumingin siya kay Ana, diretso sa kanyang mga mata.
Binigyan mo ako ng business card, yung kaibigan mo sa Salt Lake. Sinabi mong baka may trabaho siya para sa sinumang handang matuto. Napasinghap si Ana. Naalala niya, isang payat at maputlang binata, may malalim ang mata. Isang motor na parang pinagdikit lang ng duct tape at desperasyon. Nakita na niya ang titig na iyon dati, yung mukhang susuko na sa buhay. Binago ng trabahong iyon ang lahat, pagpapatuloy ni Ronald. Hindi lang trabaho ang ibinigay ng taong iyon, para na rin siyang naging tatay ko. Tinulungan akong makabalik sa pag-aaral. Ipinakilala niya ako sa mga lalaking ito. Itinuro niya ang paligid. Hindi lang pagkain ang ibinigay mo sa akin noon, Ana. Binigyan mo ako ng dahilan para magpatuloy. Ipinakita mong may mabubuting tao pa rin sa mundo. Tahimik ang buong dinner. Tanging ang ugong ng coffee machine at ang alulong ng hangin sa labas ang naririnig. Nanatiling nakapako si Ana sa likod ng counter, lubos na nabigla. Wala siyang kaalam-alam na ang maliliit niyang kabutihan ay nag-iwan ng ganitong bakas. Hindi ko inisip na espesyal ang ginagawa ko, mahina niyang sabi. Ginawa ko lang kung ano ang gagawin sana ni Roberto. Nagsilbi ng pagkain, sinubukang maging disente. Ngumiti si Carlos, mababa ang boses, puno ng paniniwala. At sa mundong madalas nakakalimot kung ano ang kabaitan, iyan ang gumagawa sa iyo nakakaiba. Dahan-dahang umupo si Ana sa isang stool, nanginginig ang mga tuhod. Bumulusok ang alaala ng nakaraang 15 taon. Mga mukha, kwento, bagyo, tawanan, luha. Mga taong tumatakas sa kung saan o naghahanap ng pupuntahan, at lahat sila'y nakatagpo ng ginhawa rito. Ang pagbabalik, lumapit si Carlos. Ang mga tawag na ginawa ko ngayong gabi sa mga taong katulad ni Mariano Garcia, mga taong hindi nakalimot sa ginawa mo, mga taong matagal nang naghihintay ng pagkakataong makabawi. Wala kayong utang sa akin, bulong ni Ana. Umiling si Carlos. Mali ka, Ana, at simula ngayong gabi, makikita mong mali ka. At halos sumabay sa kanyang salita, nagsimulang lumitaw ang mga ilaw sa bintana. Hindi na mga motor lang, kundi mga headlights ng mga truck, kotse at semis na pumuputol sa bagyo. Ngumiti si Carlos. O baka, makikita mo na ngayon. Ang unang pumasok sa lote ay isang pickup mula Wyoming. Kasunod ang sedan mula Utah, isang semi mula Colorado. Ilang minuto lang, puno na ang maliit na paradahan. Mga taong nagsisilabasan, humihigpit ang jacket laban sa hangin. Nagmamadali papunta sa dinner. Nakatayo si Ana na tigilan habang pumapasok ang mga tao, lalaki't babae, iba kilala niya, iba hindi. Ngunit pareho ang ekspresyon ng lahat. Hindi sila pumapasok sa isang dinner. Umuuwi sila. Ang unang pumasok ay isang dambuhalang lalaki, may pulang balbas at malakas na tinig. Ana Mendoza, sigaw niya nakabukas ang mga bisig. Ikaw na magandang anghel, si Mariano Garcia kung nakalimutan mo. Iniligtas mo ako 13 taon na ang nakakalipas. Matagal ko nang hinihintay na makabawi. Niyakap niya si Ana ng mahigpit, binuhat siya mula sa lupa. At sa sandaling yon, naniwala si Ana sa sinabi ni Carlos. Hindi nagtatapos ang kwentong ito, sisimula pa lang. Pagsapit ng umaga, ang Midnight Haven Diner ay tila naging sentro ng pinakamalaking pagtitipon ng Worth Bikers sa Colorado. Mula sa 15 riders, lumaki ito ng lampas sa anumang naisip ni Ana. Puno ang parking lot ng hanay-hanay na makinang motorsiklo, kuminang ang chrome sa sikat ng araw. Mga patch mula sa Oakland, Denver, Salt Lake, Phoenix. Lahat nasa isang bubong. Hindi pa rin ako makapaniwala, bulong ni Ana kay Carlos na abala sa pag-aayos ng organisadong kaguluhan. Nang kumalat ang balita na si Carlos Santos at ang kanyang chapter ay nasa lugar ni Ana Mendoza, sabi ni Mark. Bawat chapter sa loob ng 500 milya ay nagpunta. Hindi ka na lang alamat ng mga trucker, Ana. Isa ka ng alamat ng mga biker. Lumingon si Ana at nakita ang iba't ibang patches.
Mga pangalang hindi niya kailanman nakitang nagsama, mga taong hindi man lang nagbabatian dati, ngayon ay nagbabahaginan ng kwento sa ibabaw ng itlog at kape. Lumapit ang isang lalaking may nakasulat na Oakland sa likod ng jacket. 23 taon na ang nakakalipas, marahan niyang sabi, "Natagpuan mo akong halos nagyeyelo sa parking lot mo. Patay ang bike ko, may hypothermia ako. Tinawagan mo ang ambulansya. Sumama ka pa sa akin hanggang ER. Tinawagan mo ang asawa ko para ipaalam na ligtas ako." Dahan-dahang naalala ni Ana ang mas batang anyo ng lalaking halos hindi makatayo. "Si Big Mike Hendricks," sabi niya, iniabot ang kamay. "President ng Oakland chapter. At utang ko sa iyo ang buhay ko." Isa-isa lumapit ang iba. Isang biker mula Phoenix, nasiraan sa gitna ng bagyo, pinakain at pinatulog ni Ana. Isa mula Denver, na tinulungan niyang makarating sa ospital matapos ang aksidente ng anak. Bumalik si Carlos, may dalang makapal na sobre. $68,000, anunsyo niya. Cash, mula sa bawat chapter na narito. Nanginig ang mga kamay ni Ana. Hindi ko matatanggap ito, sobra. Tatanggapin mo, mariin ang tinig ni Big Mike. Pero may kondisyon, dagdag ng isang babae mula sa Salt Lake chapter. Ang unang babaeng biker na nakita ni Ana na may club colors. "Panatilihin mong bukas ang lugar na ito, ipagpatuloy mong maging anghel namin." Binuksan ni Carlos ang isang blueprint, plano para sa renovation. Pinalawak na kusina, isang biker lounge, parking na ligtas, motorcycle repair. "Midnight Haven Biker Haven," sabi niya nakangiti. Opisyal na hintuan ng bawat Worth Bikers chapter mula California hanggang Colorado. Sigurado negosyo, buong seguridad, tumango ang isang biker mula Phoenix. "Magtatatag din kami ng proteksyon. Walang gagalaw sa lugar na ito o sayo, kailanman." Biglang nag-ingay ang lumang CB radio. "Breaker 19, ito si Road Dog, tawag para sa Angel. 40 bike paparating mula Utah, ETA 30 minutos. Kinuha ni Ana ang mic, nanginginig ang daliri. "Road Dog, ito ang Midnight Haven. Angel, narinig naming may problema ka. Paparating ang Salt Lake. Hindi namin hahayaang mangyari ang kahit ano sa aming guardian angel." Nagalsa ang hiyawan sa diner. Umalingaw-ngaw ang mga makina sa labas, parang kulog sa kabundukan. Lumapit muli si Carlos, may dalang maliit na sobre. "Mula kay Mariano Garcia," sabi niya. "Prospect na siya ngayon ng Denver chapter. Dati siyang trucker. Iniligtas mo siya." Sa loob ay ang lumang business card ni Mariano at isang sulat kamay na tala. 13 taon ko itong dala. Panahon ng ibalik ito. Salamat sa pagliligtas ng buhay ko." Habang nagtitipon ng mga president ng chapter upang ayusin ang kinabukasan ng Midnight Haven, nakatayo si Ana sa labas, nakatanaw sa dagat ng mga bike, kumikinang na chrome, matatapang na patch, at mga malalakas na makina. Lumapit si Carlos, handa na sa kanyang Harley. "Gusto mo bang malaman ang pinakamaganda sa lahat ng ito?" tanong niya. "Kagabi, hindi ka nakakita ng mga outlaw, hindi ka nakakita ng banta, nakakita ka ng 15 pagod na lalaki na kailangan ng tulong, at binuksan mo ang pinto." Sumakay siya sa kanyang Harley. "Panatilihin mong bukas ang ilaw, Angel, at huwag kang mag-alala. Mayroon ka ng pinakamalakas na proteksyon sa buong bansa." Habang umaalis ang Thunder Ridge chapter, umuugong ang makina na parang lumilindol ang lupa. Naramdaman ni Ana ang bagay na matagal nang nawala, kapayapaan. At sa tabi niya, sa espiritu, dama niya si Roberto. "Sabi ko sa'yo, magiging espesyal ang lugar na ito, baby," bulong nito. "Hindi ko lang inakalang magiging puso ito ng isang brotherhood." 6 na buwan nang lumipas, lumabas sa Easy Riders Magazine ang Midnight Haven Biker Haven bilang pinaka-iconic na biker stop sa kanlurang bahagi ng Mississippi. Pinalawak ang paradahan para sa mahigit 100 motorsiklo at naging alamat ang lugar. Walang nagdulot ng gulo sa loob ng 50 milya mula sa diner ni Ana. Ngunit hindi na kailangan ni Ana ng headlines o parangal. Araw-araw, dumarating ang mga biker mula sa iba't ibang sulok ng Amerika.
hindi lang para kumain, kundi para sa kung ano talagang iniaalok ng Midnight Haven, respeto, init at isang lugar kung saan ka tatanggapin. Laging may ingay ang CB Radio. Kumusta ang angel natin ngayong gabi? At laging isa ang sagot ni Ana. Nakabukas ang ilaw, mainit ang kape, at laging bukas ang daan para sa pamilya. Sapagkat ang Midnight Haven ay higit pa sa isang dinner. Ito ay patunay na ang kabaitan ay tulay sa anumang agwat, na ang pamilya ay hindi kailangang dugo, at na minsan ang mga taong dumarating mula sa unos ang siyang nagpoprotekta sa pinakamahalaga,